may kabuluhan pa rin ang ating pag-uusapan ngayon hinggil dito sa mga kulangot na tampalasan sa gobyerno, no? Dahil nga patuloy ang ang bangayan, 'di ba? Lalo-lalo na no, may nabalitaan tayo. Gusto nyo ba ng chismis, mga kabengador? Press 1 nga kung gusto nyo ng chismis. Dahil matindi ang kumakalat na chismis ngayon. Akala ko sa showbiz lang may chismis, Ultimo pala mga kababayan ko sa Senado at sa Kongreso ay may mga chismis, may mga umuugong na mga chismis, no? Ayan shoutout po sa lahat ng bagong dating dyan at sa lahat na nag-intay, Ayan shoutout po sa inyo. Wait lang, sara lang natin yung bintana. Ayan, medyo maingay ang background Ayan hindi ko po na po kayo ma-shoutout dahil tawag dito, naka-cellphone lamang po tayo, no? Hindi ko makita ang inyong mga comment. Pero anyway, basta shoutout po sa lahat po ng manonood natin ngayong gabing ito, no? At salamat po sa inyong pag-antabay. So eto na nga, pag-uusapan natin mga kababayan. Okay? Umpisa po na pag-uusapan natin. Ito pong paparating na eleksyon o eleksyon agad. My God O anong pala ngayon? Anong taon pala ngayon, guys? No, mga kababayan, 2026 pa lang. Pero ang pinag-uusapan na po sa Senado at sa Kongreso, no? Instead ng mga magtrabaho para sa ating mga kababayang Pilipino na naghahanap pa rin ng katarungan, 'di ba? Naghahanap pa rin ng tawag dito, ng kasagutan. Kaya nga ang ating mahal na Pangulo, patuloy ang trabaho. Pero itong mga ulupong na nakaupo, no, hindi naman majority pero some of na mga nakaupo sa Senado at sa Kongreso ay tampalasan ng galawan, mga kababayan. Ang balita kasi natin, ayon sa ating intel, mga kababayan, upgraded si Birador Pikwa, no, mga kababayan. May pa-intel na tayo. Hindi, ayon sa ating source, no, reliable source, ay may nangyayari na pong para sa paparating na 2028. At ayon nga sa bali-balita, mga kababayan, ayon sa umpukan ng tawag diyan yung mga chismisan, 'di ba? Nakikita nyo sa Senado, 'di ba? Pagkatapos ng Senate, nag-uumpukan sila, 'di ba? So meaning nun, mga kababayan, nag-uusap-usap at nagkwekwentuhan hinggil nga po kung sino ang mga papartido. Okay? At ang mainit ngang usapin ngayon, etong di umano ay desidido na raw itong si Bongo, no? Desidido na raw itong si Bongo na kalabanin ang syempre, ang nag-iisa na tagalustay ng bayan, walang iba kundi si Sara Duterte, mga kababayan ko, no? Ito po ay mainit na tinatalakay ngayon at ang sabi pa nga daw ng ibang senador na si Bongo lang daw ang makakatapat kay Sara dahil daw dun sa boto niya kasi alam naman natin si Bongo naging number 1, no? Ayon sa akin lang, mga kababayan, bakit 'di ba, instead na ang dami-dami pang trabaho na sana pagtuunan ng pansin bago ang eleksyon. Kaya pala ang tendency, mga kababayan, nagpapabango na ng husto si Bongo, 'di ba? Nagpapabango na ng husto si Bongo, hindi na nagtratrabaho, 'di ba? Wala na pong trabahong nangyayari dahil pinaghahandaan na pala itong 2028. Ang malala nito, mga kababayan, ang nakikita ko dito sa senaryo na to, no? Ang nakikita ko po sa senaryo na to ay yung sinasabi nating talastasan. So pag sila ay nagtalastasan na, nag-debate na, no, sa 2028 election, malamang sa malamang ay ilalaglag na ni Bongo
itong si Sara Duterte at ang maging ang mga Duterte, ang angkan ng mga Duterte. Dahil alam naman natin na kanang bayag itong si Bongo di ba? Oh. Alam natin na itong si Bongo ang nakakaalam ng mga transaction or hidden transaction ng mga Duterte, especially si Digongyo, mga kababayan, na mamamatay na sa dahig, di ba? Oh, yung tatay nilang karton, di ba? So, eto nga yung scenario dyan, di ba? Maririnig ng sambayan ng Pilipino ang inatago-tago na mga anomalya na kinasasangkutan nitong pamilya Duterte na to. Naku, excited ako dyan. Oo, kayo ba excited kayo, kababayan? Excited ba kayo dyan? Kasi ako medyo nangangamoy na dito, politika agad, mga kababayan. Di ba? Nangangamoy politika agad. Gayon pa man mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo ay patuloy na nagtratrabaho at wala nang, syempre, matatapos na termino ng ating mahal na Pangulo. Natural lamang yon mga kababayan, di ba? Na pagbutihin ng ating mahal na Pangulo. At alam kasi ng Pangulo ang kanyang trabaho. Kahit may sakit siya, nagtatrabaho siya, hindi kagaya nitong mga nagkukumpulan sa Senado, no? Na tila ba kinakalimutan na nila yung kanilang responsibilidad bilang isang public official. Di ba? Am I correct? May tama ba ako? May tama sila. Sino sa amin na may tama? Di ba? Shoutout po sa mga bagong dating dyan. Tignan nga natin dito sa tawag dito sa ating live kung sino ba ang mga nagko-comment dyan, commentator. Total meron naman tayong cellphone dito. Hello po, ayan, Ma'am Dali Babes. Shoutout po, ayan, shoutout muna tayo ha. Hindi kasi tayo nakakapag-shoutout nung recent live natin, no. Esperita Amang, shoutout. Aloy Bautista, shoutout. Ayan, Ma'am Brenda, ayan, shoutout din, Ma'am Brenda. Ma'am Viola, Ma'am Bulaklak, ayan, shoutout. Ganda naman ang pangalan nito, Bulaklak. No? So, ayun nga mga kababayan, no? Ang para sa akin, para sa akin, itong, kung pag-uusapan itong eleksyon, sa darating na eleksyon, napakaaga pa di ba? Napakaaga pa po, sa totoo lang. Ang aga nilang, mag-take advantage dito sa darating na eleksyon. Gayong ang daming nangyayari dito sa ating bansa na dapat pagtuunan ng pansin. Di po ba? Ang dami-raming hindi pa nga nasosolve yung di ba? Ang paghuli kay Atong Ang, di ba? Hindi pa lang hindi pa umuusad yan, hindi pa rin nahuhuli si Saldico. 'Di ba? Nagarapal ang muka sa pagnanakaw, 'di ba? Nakasalukuyang nagtatago. Ang dami pa na hindi pa napapanagot sa flood control issue na 'yan. 'Di po ba? Na dapat managot. Sabi nga ng ating mahal na Pangulo, dapat may managot na diyan. Tila ba pakiwari ko rito mga kababayan, itong mga nangyayaring ito ay delaying tactics hanggang sa dumating ang 2028 election at dun sila magbabangayan, 'di ba? Ang pangit naman nun mga kababayan, gagamitin yung issue para lang sa 'di ba, 2028 election. Maganda niya mga kababayan, 'di ba? Kung sino yung tinalaga ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na mag-imbestiga sa mga bagay na yan, sa mga na ito, nangyayaring ito, dapat mga kababayan, tutukan na. 'Di ba? Solusyonan na agad. Kaya nga natin binira si kinalampag natin ang bahagya si Secretary Vince Dizon. Kasi tila ba parang meron siyang kinikilingan at pinoprotektahan di ba? Takot na takot yung yagbols niya sa mga Duterte na hindi natin maintindihan ano bang kinakatakot
nito ni Vince Dizon sa mga Duterte. Diba? Tao lang naman yung mga yan. Remember mga kababayan, meron po tayong karapatan ano rito. Meron tayong karapatan bumira rito. Dahil tayo pong pare-parehas ay nagbabayad po tayo ng buwis pare-parehas. Natural lang na magalit tayo sa mga kutong lupa na yan, na mga magnanakaw at walang ginawa sa gobyerno. Kung hindi, palamunin ang kanilang mga anak, no? Pag-aralin ng kanilang mga anak galing sa nakaw. 'Di ba? Real talk 'yan. Real talk pong malalayan, mga kababayan. Imagine niyo natutulog itong mga ulupong na ito, itong mga garapata na ito. Papasukin ng tawag dito, ang Senate, papasukin ng pagiging gobernador, mayor, or kung ano-ano pa man. Tapos ang gagawin lang nila, mangangako sila ng mangangako. In the end of the day, di ba, pag nanakawan pa rin tayo. Nakakasawa na rin. In fact, nakakasawa na rin talaga yung ganitong sirkulasyon ng ating pamahalaan. Yung ganitong, kaya ako naniniwala ako sa tchatcha eh. Oo, sa totoo lang, naniniwala ako sa tchatcha. No, dapat talaga charger change, mga kababayan, para mapalitan na lahat ng bulok na sistema dito sa ating gobyerno. Nararapat lang sigurong isulong na ulit ang charger change, 'di ba? Ayun ang aking pananaw, mga kababayan. Kasi kung hindi natin papalitan ng ang konstitusyon ng mga panibagong batas, no? Saligang batas, wala pong mangyayari. Patuloy at patuloy maproprotektahan sila ng ginawa nilang batas. 'Di ba? Kaya nga po dinedelay nila itong anti-dynasty law, mga kababayan. Dinedelayed po, no? Sabi nga ng ating mahal na Pangulo, prioritize. Pero ang ginagawa po ng mga ulupong, na pinapasahod natin sa Senate, wala po. 'Di ba? At tangi pong si Senator Risa Hontiveros lamang po ang talagang nagpupush nito. 'Di ba? Kasi nga mga kababayan, alam naman natin si Senator Risa Hontiveros, wala po siyang kasama diyan, nakamag-anak ni isa sa mga kongresista, 'di ba? Wala po. Pero itong mga 'di ba, ibang tawag dito, tulad ng mga Duterte na lahat silang pamilya ay nakaupo na. 'Di ba? Kaya dapat talaga palitan na itong sistema ng ating saligang batas para po mapanatili natin tayo naman ang masunod, 'di ba? Tayo naman ang masunod na naaayon nga sa ating makataong 'di ba? Makataong pananaw at makataong pantay-pantay na saklaw ng batas, 'di ba? Iyon ang importante, mga kababayan. Kaya pansinin niyo, mga kababayan, hindi umuusad ang ating gobyerno, no? Eto recently lang, 'di ba? Naging maayos tayo kahit papaano. Pero nung panahon ni Digong Hyo, ay masalimuot po. Sobrang masalimuot ang ating bansa, 'di ba? Ilan sa inyo ang umiiyak during lockdown? 'Di ba? Ilan sa inyo sa pamilya nyo ang namamalimos sa mga barangay para sa ayuda na dapat naman talaga para sa atin lahat. Ako, swerte ko kahit papano nung lockdown, OFW ako. Kayong mga nandito sa Pilipinas, 'di ba? Imagine that, kumakain ng masasarap yung mga animal, samantalang nung total lockdown, 'di ba? Maraming pinapatay na tao. Maraming dinamay na mga bata. Imagine niyo, saan kayo nakakita manlalaban 16 anyos, manlalaban 15 anyos, manlalaban 5 years old, 'di ba? Ganong kabulok ang sistema nun. At pagka nagkaroon tayo ng panibagong pangulo sa 2028 na kagaya ng utak ng mga Duterte, mga kababayan, maniwala kayo, tapos tayong lahat. Tapos na naman tayo lahat.
Oo, kasi ang grounds lang ng mga utak niyan, no, ng mga didilis na yan, ng mga Duterte na yan, especially ng pamilya nila, ang grounds lang po niyan ay municipalities. Municipalities lang po. Ibig sabihin, pang barangay mayor, pang barangay captain, at pang mayor. Ah? Hindi po pang nasyonal. Nakita nyo kung paano magsasasagot si Lustay? Kung sumagot si Lustay, kung magsalita sa mga interview niya, mga kababayan ko, 'di ba? Ano, paano sumagot? Delay, 'di ba? Wala sa ayos. Hindi marunong umintindi ng Ingles. Hindi marunong umintindi ng Tagalog. 'Di ba? Putaanhin natin ng salitang Bisaya sa international, 'di ba? Hindi ko naman inaano lahat ng Bisaya. Marami naman Bisaya diyan tulad ng mga tita ko. Oh, na nakatira ngayon sa Davao. Marunong naman mag-Ingles, marunong naman mag-Tagalog. Pero ito si Lustay, tanungin mo ng Tagalog, tanungin mo ng Ingles, saliwa. Di ba? Tapos gusto pa maging pangulo ng bansang Pilipinas. Oh my God. Eto na nga lang, vice presidente siya. Hindi na nga niya masagot yung mga overpricing na motor niya. Imagine nyo, saan kayo nakakita? Di ba sabi nga natin, saan kayo nakakita na isang motor, puta, nagkakahalaga ng 1.3 million pesos. Imagine that, isang motor. Anong klaseng motor yan? Yan ba yung pagka binuksan mo yung motor 'di ba? Makikita mo na Diyos? Ganun ba 'yon? 'Di ba? Hindi maintindihan yung mga kung paanong computation ang ginawa nitong Office of the Vice President. 'Di ba? Ang CCTV na nagkakahalaga ng worth 200 plus thousand pesos. Imagine that in one CCTV lang one CCTV, imagine that. Na tipong yung pag napadaan ka, alam na kung may sakit ka o wala. Dinaig pa yung CT scan, guys. Even yung mga small intestine mo, kita malamang. Diba? Ganong kalulupit itong mga ito. Ako sa totoo lang, to be honest, sa inyo lahat, mga kababayan ko, sa mga nagpapahayag ngayon na tatakbong presidente, wala pa akong napupusuan na kandidato. Wala pa ako napupusuan na iaano ko, no? Bibit-biting ko or idedepensa ko or ihahayag ko sa mga viewers ko na sasabihin ko, eto yung suportahan natin. Wala pa so far. Hindi ko pa makita sa kanila yung mga qualities ng pagiging isang presidente. Tangi lamang po nung panahon ni PBBM nung nag-vice president siya, talagang sinuportahan ko na siya. Si PBBM din sinuportahan ko na nung siya'y mag-presidente na dahil nakita ko naman at pinamana sa akin ng lola ko ng mga matatanda na nakakausap ko kung gaano kaganda ang Pilipinas noon. Masyado lang marami makukulit. 'Di ba? Masyado lang marami makukulit talaga na nag-usad ng EDSA 2, no? Dahil diyan sa EDSA 2 kung tutusin kung bakit people power, kung bakit tayo nagkaroon ng kandaleche-leche itong Pilipinas sa totoo lang. 'Yun yung sabi rin ng lola ko. Oo. Yun din sabi ng mga matatanda na mga loyalista. Kaya ako talaga ako nung sabi ko, susuportahan ko to si Pangulong Bongbong Marcos kasi inalam ko rin hindi pala nakasulat sa libro yung mga bagay-bagay na dapat nating matutunan. 'Di ba? Ito ay matututunan natin sa mga lolo't lola natin. 'Di ba? So but anyway, mga kababayan, no? Sa darating na 2028 election, no? Sana magkaroon tayo ng panibagong total usapan na rin lang, 'di ba? Pinag-uusapan na rin lang nila sa 2028 kung sinong pambato nila, 'di ba? Imagine nyo, wala pang eleksyon, pinag-uusapan na nila 'yan. Habang tayo rito
nag-aantay tayo ng mga ng mga sagot, no? Ng mga resulta sa kanilang mga trabaho. Pero nakakainit lang ng ulo. Ayoko na naman uminit ang ulo ko, mga kababayan, dahil baka 'di ba, mademanda na naman tayo. 'Di ba? Baka mamaya maano na naman tayo. 'Di ba? Ang sa akin lang kasi, mga kababayan, eto lamang po. 'Di ba? Ang hirap kumita ng pera. 'Di ba? Pinag-iipunan natin, nag-iibang bansa yung iba para pag may negosyo. Pero ang nangyayari, mga kababayan, nawawala po yung pag-asa natin na umasenso sa buhay dahil sa mga ganitong klase ng tampalasan, ganitong mga galawan, no? Imagine niyo, imbes na magtrabaho, ang dami pa magagawa. 2026 pa lang, 27, 28, 'di ba? So 2 taon pa, imagine that. Pero ang pinag-uusapan na nila sa Senate ngayon at sa Congress ay mga kung sino ang lalaban, kung sino ang tatakbo sa 2028, kung sino ang pambato ng bawat tawag dito, bawat presidential bet nila, 'di ba? Ng kanilang mga partido. Wala kang gawa.